by San Miguel Pier. The proclamation of martial law is not a military takeover. 5 dekadang puno ng mga pangyayaring bumubog sa ating kasaysayan. Sumubok sa katatagan ng ating lahi. Littered with trees, mud, and dead bodies. At humubog sa ating pagka-Pilipino. 11 no vote. The no votes have it. At sa gitna ng mga pagbabagong ito, isang bagay ang nanatili at nakisabay sa agos ng panahon. Ang instrumento ng pagbabalita. Still hold out as of this time. Ang kanilang depensa. Sa mga taong ito. Magandang gabi po. Mula sa Senado Live. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sama-sama tayong magbalik tanaw sa 5 dekada ng pagbabalita. Ang kasaysayan ng ating bansa sa nakalipas na 50 taon sa mga imahe at salita ng GMA News. Taong 1959, simula ng isang bagong pamamahala. Bumisita ang pinakamataas na pinuno ng isang komunistang bansa sa Amerika sa kauna-unahang pagkakataon. At isang makabagong pagtuklas sa larangan ng siyensya. Ito ang taon ng mga panibagong simula. At ito rin ang taon kung kailan ipinanganak ang pinakapinagkakatiwalaang news organization sa bansa, ang GMA News. Ano GMA News? Dekada 50 nung nagsulputang parang mga kabute ang 30 radio stations sa bansa. Isa na rito ang istasyong itinatag ng isang American war correspondent na si Robert LaRue Stewart, mas kilala sa tawag na Uncle Bob. Gamit ang hiniram na pera, bumili ng lumang transmitter si Bob Stewart at inilagay niya ito sa ika-4 na palapag ng Calvo Building sa Escolta, Manila. March 1, 1950, sumahimpapawid ang kauna-unahang pagbabalita ng istasyong AM na DZBB. Ang pinagmulan ng isa sa pinakamatatag at pinakamalaking network sa Pilipinas ngayon. 1957, nung lumipat ang DZBB sa Quezon City, patuloy pa rin ang pag-unlad ng radyo, pero iniluwal ang mas high-tech na kapatid nito. Hindi pumayag si Stewart na magpahuli sa uso. Noong October 29, 1961, muling isinugal ni Stewart ang pera niya para buksan ang TV station ng Republic Broadcasting System, ang RBS Channel 7. Ganito lang kasimple ang pagbabalita ng RBS Channel 7 noon. Walang lighting, walang props, walang production design. Pero sa kabila ng pagiging isang small-time TV station, hindi naman nagpahuli ang Channel 7 sa paghahatid ng malalaking balita. Dahil hindi biro ang gasto sa pagpapatakbo ng isang TV station, kung ano-anong gimmick ang ginawa ni Stewart para kumita. Si Uncle Bob lamang nakakaisip ng komersyal. Live. Wala kaming material noon. Hindi katulad ngayon. Siya lang mag-isa gumagawa. This typewriter is not only functional, it is durable. Bond
pagsubok na pinagdaanan si Stewart mula nung maitatag niya ang Channel 7. Pero isang matinding dagok ang idudulot ng mga sumunod na pangyayari. Dahil sa mga pagbabago sa patakaran ng pamahalaan ukol sa media ownership, tila wala nang nagawa si Stewart kundi ibenta ang RBS sa mga Pilipino. Gawa ng yung 1971 Constitution, kinailangan na ang pag-aari ng mga mass media ay 100% Pilipino lang. Ayaw naman nilang ipagbili sa mga hindi nila kakilala. Ako ang corporate counsel ng korporasyon noon at gusto nila sa akin na lang ipagbili. Magkasama sa isang law firm sina Gilberto Duavit, opisyal sa Malacanang, at Felipe Gozon, abogadong nagsilbi sa mga Stewart. Nang binili nila ang RBS, inalok ni Gozon ang kanyang bayaw na si Menardo Jimenez, isang accountant na makisosyo. Dahil sa ang mga telebisyon noon ay kung hindi pag-aari ng gobyerno ay pinalalakad ng kroni ni Presidente Marcos, naisip namin na baka pwedeng may lugar ang isang istasyon as an alternative station. At nang tinanggap ng 3 bagong may-ari ang pamanang ito noong dekada 70, mulat din sila sa responsibilidad na nasa kanilang mga kamay. Ngunit sa ilalim ng bagong pamunuan, isang bagong kabanata rin ng pakikibaka ang isisilang. Ako si Chris Aquino, hindi nakakapiling. Ang tatay ko si Ninoy Aquino.